Seven founders lang kami noon sa isang maliit na Bible study sa sala. Kasama ko sina Iman, Gracie, Erica, Janjan, Joyce, at Jackie. Dahil sa matinding uhaw sa salita at sa mga visions ni Lord, unti-unti kaming dumami from 7 naging 17. Kaya nag-step out in faith tayo at nag-service sa Almisrea Tower, Jufair. Nung lumaki na ang pamilya ng GSM, nag-transfer tayo sa Bahrain Carlton Hotel sa Adlia. Umabot tayo sa mahigit 100 members. Actually, nung 2014, I was new in the faith. Doon ko talaga nakilala ang Panginoon. Nung napunta ako sa Great Shepherd Ministry, dito ko naramdaman ang pamilya na si Lord ang bumuo. Hindi lang siya basta gathering tuwing Friday. Merong malalim yung care at pagmamahal sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. Totoo. Mula Jufair hanggang Adlia, andun yung presence ng Lord sa bawat isa. Mula yung pakiramdam na naiiba ka or alone ka, parang belong ka na agad. So, kahit bago ka pa lang. Amazing talaga. Kapag nakita mo kung paano mag-worship at mag-serve ang mga tao, mahahawa ka sa joy na meron sila. And doon mo mararamdaman na hindi ka lang basta uma-attend ng service every Friday. Sa totoo lang, dati pag uma-attend kami ng Friday service, parang excited kami palagi. Kasi yun lang yung time na nakikita namin yung family namin in Christ at saka nakakapag-worship kami sa Lord. Pakiramdam ko, umuuwi ako sa sarili kong pamilya. Hindi rin maiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, mga division at mga unos na dumating at sumubok sa foundation natin. Nahati, nabawasan at nagpaalam ang iba hanggang sa ako na lang ang naiwan sa original 7. Pero hindi tayo pababayaan ni Lord. May mga tapat na leaders na nakaalalay pa rin. 2020, dumating ang pandemya. Mula sa malaking hall ng Carlton, napunta ulit tayo sa sala ng isang maliit na flat hanggang 5 tao lang ang pwedeng mag-gather. It was a full circle moment. Ibinalik tayo ni Lord sa maliit na silid para ipalala niya ng presensya niya wala sa laki ng lugar. Nilinis niya ang foundation natin para patuloy na mag-rebuild ng kanyang gawain. Nakakalungkot na makita na may mga nagpapaalam, lalo na yung mga nakasama mo na sa worship team at naging pamilya na natin sa church. Ang hirap ng season na yun, pero kahit na 5 or 10 lang tayo, si Lord remain with us. Doon ko naramdaman na GSM is my home away from my home. Minsan, habang tumutugtog kami kahit konti lang ang tao, doon mo maisip na kailangan mo lang talagang magtiwala. Alam namin na may gagawin ng Panginoon at kaya niyang mag-rebuild ng mas matibay na foundation. Parang mas na-filter noon kung ano talaga yung pinakamahalaga sa pagsisimba natin. Walang lights, walang stage, pero andun si Lord. Kaya kahit minsan mahirap, masakit ang mga pangyayari, kapit pa rin. Naniniwala kami na kayang higitan ni Lord kung ano man yung nawala. In that living room, we expand GSM worship service through FB Live and Zoom meetings. The whole church remained united in spirit sa kani-kanilang bahay. The Lord also raised up new leaders at nag-ordain na mga pastors. Nandiyan sina Pastor George, Pastor John na nasa Australia na, Pastor Dion at Pastora Rose, pati daughter church natin sa Guimaras na nabuo sa tulong ni Pastora Leia. Soon enough, when situations improved, we shifted in hybrid setup until we were finally blessed with a new worship hall sa Mariam Plaza sa Carbabad. Halos 2 taon. Lumagong muli na umabot sa 60 attendees ang church
at doon natin naramdaman ang revival ni Lord. Nung lumipat tayo sa Mariam Plaza, nakakagalak makita ang pagbuhos ng biyaya ng Diyos. Sunod-sunod na nabuo yung mga Bible studies natin. Sometimes it's tiring mag-set up ng live streaming or instruments, lalo na first time. Pero pag nakikita mo nag-worship mga tao, you really feel the presence of the Lord kahit online or face-to-face. Masaya talagang ma-witness kung paano ni-revive ni Lord yung church natin. Dinala niya tayo sa kung saan mas marami pang souls ang maidadala sa Panginoon. It's fulfilling. Pag nakita mo na pupuno ulit yung hall, lahat ng pagod, it's so worth it. Yes, because we know that the blessings of God will far exceed our expectations. Ngayon, tinupad na ng Diyos ang pangarap na nabuo sa Mariam Plaza. Biniyan ang GSM ng sariling worship hall dito sa 15th floor ng Bahrain Tower, dito sa Manama. Nadagdagan pa ang pastoral team sa pagpasok ni Pastor Donald. Kahit may mga balita ng kaguluhan sa labas ng mundong ito, we know that GSM will overcome. Yung mga bagong members natin, they immediately feel the authentic presence of the Lord. Hindi lang basta nakabawi ang GSM, tayo ay nagpatuloy na mag-reign kasama ng Diyos. Ang saya-saya talagang mapasama dito. Ramdam mo talaga yung gigil at katapatan ng Panginoon sa bagong worship hall natin dito sa Bahrain Tower. Bago pa lang ako dito sa Bahrain, pero pagpasok ko sa GSM, naramdaman ko agad yung init na pagtanggap ng pamilyang ito. Iba ang kilos ng Diyos sa atin ngayon, lalo na kapag dumadalo ako sa iba't ibang Bible study at sa gawain ng Lord. Bilang bagong generation ng church, nakaka-excite talaga mag-serve. Nakikita mo yung passion ng mga nakakatanda, kaya ikaw rin mismo ang ma-excite. Hanggang may lakas tayo, tuloy lang ang gawain. Lalo tayong magiging passionate sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Wala yun sa bata, tanda, o basta pag ginamit tayo ng Panginoon, tuloy lang. Tama po, mas madami pa at mas lalaki pa ang ipapagawa ng Panginoon sa atin. At alam ko, handang-handa na ang buong church para doon. Sa paglipas ng 12 taon, napatunayan natin matatag na ang bahay ng Panginoon. Dumaan man ang panibagong unos o kaguluhan, ang pinakamahalaga sa GSM kasama natin ang Diyos. In the coming years, we are ready. Isang pangalan lang ang ating may tataas. Si Jesus, handa na ang GSM na magpagamit sa patuloy na paghahari ng Panginoon. Lord, I am ready. We are stronger. We want more! More of you, Jesus. Keep the fire burning. I love my family, I love my friends, and I love GSM Church. Let's continue to serve the Lord. To God be the glory. God is good. All the time.